Max, my goodness. And don't question my credibility being an actress. Saan ka ba nanggaling? Sandali, no? Sandali lang. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isang kilalang personalidad sa larangan ng showbiz at entertainment, si Rey de la Cruz. Kaya't samahan ninyo ako sa isang masusing pagtalakay sa kanyang buhay. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Rey de la Cruz ay isang kilalang direktor, producer, at scriptwriter sa industriya ng pelikulang Pilipino. Nagsimula siya bilang isang aktor noong dekada 70 at 80. Isa siya sa mga prominenteng pangalan sa larangan ng sexy films, kung saan siya ay nakilala dahil sa kanyang mga mapangahas at daring roles. Matapos ang kanyang panahon bilang aktor, si Rey de la Cruz ay nag-shift sa pagiging direktor at producer. Sa posisyong ito, nagkaroon siya ng malaking impluwensya sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kilala siya sa kanyang mga bold films na kadalasang nagtatampok ng mga kontrobersyal na tema at mapangahas na eksena. Bilang isang prominenteng figura sa mundo ng showbiz, hindi rin nakaligtas si Rey de la Cruz sa mga kontrobersya. Isa sa mga pinakamalaking isyu na kanyang hinarap ay ang mga akusasyon ng exploitation sa mga artista sa kanyang mga pelikula. May mga alegasyon na nagsasabing ginagamit niya ang kanyang posisyon upang makuha ang mga gustong eksena na hindi komportable para sa mga artista. Ang industriya ng pelikula noong dekada 90 ay nakaranas ng malaking pagbabago. Ang pag-usbong ng mas modernong uri ng entertainment tulad ng mga mainstream films at telebisyon ay nagdulot ng pagbaba ng interes sa mga bold films. Dahil dito, unti-unting humina ang kanyang impluwensya at ang demand para sa kanyang mga pelikula. Sa kabila ng mga kontrobersya at pagbabago sa industriya, si Rey de la Cruz ay nanatiling aktibo sa paggawa ng pelikula. Kahit hindi na kasing sikat ng dati, patuloy siyang gumagawa ng mga proyekto na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa sining ng pelikula. Sa kasalukuyan, si Rey de la Cruz ay mas kilala bilang isang mentor sa mga bagong henerasyon ng mga filmmakers. Ang kanyang mga karanasan at kaalaman sa industriya ay nagsisilbing inspirasyon at gabay sa mga nagnanais pumasok sa mundo ng pelikula. At diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol kay Rey de la Cruz. Sana'y marami kayong natutunan at naunawaan sa kanyang buhay at mga pinagdaanan. Kung gusto nyo pang makaalam ng iba pang mahahalagang isyu at kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.